Iniimbestigahan na ng Philippine National Police ang posibleng koneksyon ng isang grupo ng Chinese nationals sa brutal na pagdukot at pagpatay sa Chinese businessman na si Anson Ke at sa kanyang driver. Ayon sa PNP, may indikasyon na ang grupo ay sangkot din sa pagdukot ng isa pang Chinese national noong nakaraang taon. Similarity po doon sa naunang insidente involving also a Chinese national last year is pareho po ang tinitingnan nating modus operandi po. Ang grupo po na involved po doon sa sinasabi po nating isang insidente ay sila rin po ang posibleng tinitingnan po natin na grupo behind this. Pareho umano ang estilo ng pagkakagawa sa krimen. May duct tape sa mukha ng mga biktima, nakatali ang mga kamay at paa at isinilid sa nylon bag. What is the reason kung bakit po natin possibly tinatay up po itong insidente po na ito dito sa isang insidente po nung last year po? Because the manner po ng how the kidnapped victims po were killed. Pati po yung paglalagay po ng duct tape po sa mukha po, na the way po they were hog-tied. Napag-alamang may kaugnayan ng grupo sa mga dating operasyon ng Pogo. Sila raw ang tinatawag na muscle group na ginagamit bilang paniningil sa mga may pagkakautang sa industriya. Bagamat wala pang direktang ebidensya na tumuturo sa Pogo bilang may kinalaman sa kaso, iniimbestigahan na rin ng mga otoridad ang posibleng motibo kaugnay ng negosyo ni Ke sa steel industry. If you may recall, PAOK mentioned there is a muscle group na ginagamit po para takutin yung may mga utang po sa Pogo po. So ito yung tinitingnan natin. And you are asking kung may kinalaman po ba sa Pogo operation po itong biktima. Wala pa po tayong na i-establish po na ebidensya. But we are looking at the possibility po na yung kanyang business po kasi, which is yung steel business po, might have something to do po doon sa posibleng motibo po dito sa kaso po na ito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority.